Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Mukhang marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit eh. Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, Maintindihan alam mo? naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Yung Alan Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi ba pwedeng Dante Marcoleta? Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? May LSS eh, yung Lasong Syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang, kampante, kay Dante. Ayun, yun dapat. Number 38 sa balota. Ayaw ko na nung Pia Cayetano. Hindi ah. Dante na. Ay, ano sa, ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang yung nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung Hindi ginawa. maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay, Oo. asawa, Asawa. anak. Oh. Ito, anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Tapos ngayon, Eto na. anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito'y sinasabi lang ng iba. Kumbaga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing bilyar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang sumolo Kaya. niyan. May ano yan eh, may sariling makinarya na. Yes, tsaka may resources yan. Kung pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa ang alyansa, Malamang baka bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. Oo, NP yan eh. oo. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Eh di, hahatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Oo nga. Manny Villar at saka Cynthia Villar. Sa funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, oo nga. hindi ko na sasabihin kung sino. Alamin na lang. Kung Sino sino yung NP? sa tatlo ng miyembro dyan ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Yun lang naman ang, sana, mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin nila Hindi, kompleto naman, 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Pero gaya lang, mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natandaan mo yun, di ba? Kompleto. Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Hindi, sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang ng suka eh. Magkakaroon Doon nagsimula yung mapabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Ganun talaga. Ha? Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Di ba? Oo. Alam mo na, si Santol, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement, nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa na pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin huhuli kung
kikilos yung mga tao at sasabihin ng totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. Di ba? So ngayon, unti-unti na, oh, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang Super Ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si Super Ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, abay dapat kinasuhan niya bilang chairman ng Senate Committee on Foreign tapos na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli kung Hindi. meron pa silang maimbitahan. Well, dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilalang senador na investigasyon lang eh. Oo. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. Oo. O yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Investiga. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagkaarigluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. Yun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titingnan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, opo. Di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat action na gagawin nila. Totoo. Yan. Ito, nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi siya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas yung nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Oo. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, Oo. na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Mukhang ganun na nga nangyayari, Kuya Ben. Ako sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang paninindigan na ng ICC. Hawak na nila. Maliban na lamang kung mayroong mga petisyon ngayon na pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapagbibigyan nila yon. Hindi yun ang punto. Ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan, na wala naman silang, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbong? Kay Tulpo. Kaya tulpo. Disgrasya. Huli. Na ito ito tinatanong mga nasa online mga netizen. Magsalita nga kayo. Yung mga Tulpo. Anong posisyon nyo dito? Wala. Diba? Mahirap muna ngayon. Tahimik nga daw sila. Muna sila ngayon sa issue na ito. Medyo Kasi si Erwin nasa Alyansa. Yun pa. Di ba? At si Kuya Rapi naman, alam mo naman ng medyo nakikiramdam din ko yan. Yun, ang sitwasyon natin. Kaya ako, pinaka-safe, no talk, no mistakes na dyan. So, usapin na yan. So, wala. Diba? Kung ako isang politiko. Tameme. Tameme So, mo tama na. yung sinasabi ng mga nasa social media. Tameme. Ay, oo naman. Ako sabihin, aminin ko na, opo, tameme ako sa issue na ako politiko. Ina-analyze ko pa kasi, inaaral ko pa ang sitwasyon. Ayaw ko magpakadalos-dalos dyan. Ay, nako. Buti pa itong mga OFW dyan. Ha? Sila kasi mayroon ng stand dito ha? Ingat sila dyan, ano? Ingat Alam yung niyo, mga yung maliliit, yan yung nakapupuwing. Yun Ang na sabi nga. ng mga OFW, lalo na dyan sa Europa, teka muna, ha? Total, inapi nyo ang aming dating minamahal na Pangulong Digong, Okay. hindi muna kami mag-re-remit ng pera. Nako. Hindi tatamaan ng ekonomiya natin yan. So, Hindi naman. nagbabanta sila ngayon. 1 week lang naman ito. 1 week.
Oo. So 1 week na no remittance? Yun ang sinabi. Pero hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin, di ba? Sa Europa yan, ha? Yung OFW sa Europa? Yun lang yung mga napabalita. Okay. At itinanong naman ito sa Palace Press Officer kay Attorney Claire Castro. Ito naman ang kanyang sagot. Pakinggan po natin. Attorney Claire, anong sagot mo doon sa mga OFW na hindi daw na magre-remit? Wait lang daw muna. Sabi na, wait lang na, Son, ha? Wait lang. May kausap Standby pa ka sa lang. May telepono. kausap na sa cellphone lang. Ano, ha? Alam ko, meron din atang komento dyan si Senador John Enrile. No? So, Kaya lang, unahin muna natin itong si para Attorney magkaroon ng Claire. magandang konteksto. No? Oo. Kasi ito ang una nagsalita eh. Oo. Si Attorney Claire eh. Pero yun bang pahayag ng mga OFW, ito yung mga supporters ng Yes. dating Pangulong Duterte? Kasi may grupo sila, yung Maisug OFW ata. So yun ang kanilang banta, no? Pero Kuya Benny, tayo naman ikaw naman may malawak kang kaalaman dito. Kung halimbawa, maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi nagpadala sa Pilipinas, ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung hihina lalo yung pera natin. Okay, at syempre, yung deposits natin dito, bababa. Tamaan din yung stocks dyan. No? Maraming repercussion yan. No? But, of course, isa sa malaki tatamaan, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling mga pamilya natin dito ay tatamaan. Yung pamilya mismo. So, yan yung maging isa, hindi siguro magandang solusyon yan. No? Kung akong tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat siguro mga OFW maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling pamilya. Yes. Pero ilang araw daw ba yung nila? Babala? 1 week. 1 week. 7 araw lang? Di pagkakinapos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kayo sa amin tatlo. Hindi. Yung mga pamilya. Sa ating milyonaryong magsasaka. Di ba? One week. Tapos pag nakita, mukhang effective. Sige, 1 week pa. Yun ang masakit na katotohanan. Alam mo ba? Oo. Napakatagal naman yan. Nako. Alam ko, kahapon pa yung statement. Pero yun ba yung statement bang yan nag-snowball, ibig sabihin kasi OFW sa Europa yan Di ba? Kung makikita mo kasi dyan yung mga OFW, talagang sila Yung pagkakaisa. Oo, Nandun. voluntarily nagpunta. Ang lalayo na pinagmulan. Oo. Gano'n na yung magtiis sila ng isang linggo. Dyan, di ba? Ayun. O kaya, siyempre, sabihin nila, paano yung pamilya yung rito? Hindi man natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan, di ba? Oo. O kaya, padala na ako ngayon kasi next week hindi na. Oo. Nako. Oo. Ano ba? Wala pa ba? Oo. Tuloy lang daw. Ang sabi naman ni Enrile, eto na tayo. Sige. Iwanan na natin si Attorney Claire. Balikan natin sa Attorney Claire. Hindi mahanap maglakad eh. eh. Oo. Hindi mahanap. Ang sabi naman ng Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, ops, maghunos dili kayo. Ha? Ang pinatutunggalan niya yung mga OFW. Oo. Okay. Oo. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, di ba? Oo. Kasi baka magkamali tayo nung ano Direct sinabi. quote. Oo. Magiging fake news pa tayo. At maraming nagkakamali dyan, ha? Meron ba tayong boss yata ni JP Walang boses yan. Kasi wala post ba? lang ito. Post lang ba ni Senador? Okay. Kaya this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country. Ang sunto ko sino man ang nagpayo Yun. sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat na suspindihin, Yun. hindi mag-remit, hindi magpadala, na kinikita sa Pilipinas ay should think many, many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. pag-isipan niyo mabuti yan. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. Para mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns.
Diyan, ako naman, di ba, kung katarungan ng pag-iisipan mo, Oo. doon sa ibang bansa niya, di ba, Totoo. doon niya pinagpaguran, at ang alam ko, nagpapal din sila ng tax doon, sisingilin mo mo ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Oo, Parang double unfair taxation. naman. Di ba? Oo. Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Pa? Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile, Oho. well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan. Na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po yung mga homesick. Oho. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFWs. Parang yung babala ng OFW, kinontra din niya, no? Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, pag-isipan niyo mabuti yan. Kung ano magiging epekto sa inyo at sa ating bansa, period. Mas maganda pa sana, no? Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin. yes, Di ba? na para bang iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito. Parang ganun yung dating nitong sagot niya. Hindi lang yun, Jen. Ha? Oo. Sasabihin na rin natin na parang naghahalucinate si Enrile Ganun ba? na kaya niyang kontrolado niya ang Senado at ang House of Representatives. Diba? Kinontra siya. Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kinontra. Kasi yung sinasabi niya na isususpende yung mga pribilehiyo ng OFW, kailangan niyang pagbotohan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Baka akala ni Enrile siya pa ang Senate President ngayon. Ha? Sino ba ang Senate President ngayon? Senate President Cheese Escudero. Hindi siya ang tanungin natin. May salita ba siya? Eh, Nag-comment pa siya? Nag-react siya doon sa statement Senate ni Manong President. Johnny? Sabi daw ni Enrile, tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na hindi magre-remit. Tax privilege yan, no? Oo. Eto ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, Sa Cheese. Sabi ni Cheese, sagot ni Cheese. ang sabi ni Enrile, sige nga, pakikinggan kita, Cheese Escudero. Anong maipapayo mo sa akin? Sige. Okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. At saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense Secretary. Hindi na rin si Marcos Senior Presidente. So hindi na kami, Junior na pala hindi na kayo. pala kami nakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin, yun ang Hindi na gagawin. rin ako customer. At saka matanda na nga pala ako ngayon. Naku, pasensya na at ako malilimutin na Pakinggan natin si Senate President Cheese Escudero. Ang sabi po ni Cheese, may Yan na shot nga. si Cheese? Meron. Pinaghandaan ko yan eh. Meron. Pakinggan Hindi natin. sa Korea yan. Ano masasabi mo, Viral SP na naman Cheese? yan. Sige. Para sa akin, karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. Ayun. Ito, linaw, no? Ano ba sabi? Peaceful protest. Diba? Kung baga, karapatan yan. Isang uri ng pagpapahayag. Bagay. At saka hindi siya sumang-ayon dun sa mga suggestion ni Enrile. Pero nandoon pa rin yung warning niya. Makaka-apekto man yan sa ekonomiya, maapektuhan din pamilya niyo. Tama. Di ba? Ako, kaya nga, kung sinabi ni Manong Johnny, doon sa punto na yon, ang problema siya mismo ay nagkontrababala sa mga OFWs. Parang doon naman ata tayo may disgusto. Nabanggit ba ito mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile?
Dun sa, Ano mo sabi? Ang sabi kasi ni Escudero, Oh. hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa. Hindi na sabi. Anong paliwanag nga? Sige, tuloy At mo yan. kailangang desisyon ito ng buong Kongreso. So kailangan Yes. din ng House. Ito pa, hindi rin nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang recess. naka-recess. Oo naman, di ba? Oho. At ikatlo, ay hindi niya ipapayong ito ay gawin. Yun. So walang kwenta pala yung babala. So hindi nasuportahan. Ay, tsaka malayo mangyayari. Ako naman naniniwala, alam ni Manong Johnny din yung sinabi niya. Nananakot lang. No, medyo... Ay, baka nakalimutan na niya na wala ng Marcelo dyan. Ayun na nga. Kasi noong Marcelo, pwedeng manakot. At saka ngayon sa social media, ang dali na po. Kasi alam ata ni Manong Johnny, baka magta-type. Hindi, pero nag-online siya. Oo, online. Facebook Nag-post eh. Oho.